Hindi na talaga kayo makadaan. Ayan o. Grabe, bilis talaga lumaki yung tubig. Kahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsadang ito sa Tubay, Agusan del Sur na nagmistulan ng ilog. Tumaas ang tubig dahil sa malalakas na ulang dala ng Bagyong Ada. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Bohol at sa Sorsogon. Ang mga bangka roon itinaas na para di abutan ng alon. Nagkaroon naman ng landslide sa Caramuan, Catanduanes. Nakataas na ang red alert status sa lalawigan at nagsuspindi na rin ang klase sa ilang bayan. Tumaas naman ang level ng tubig sa Lusaran River sa Cebu City. Pati ang backhoe na ginamit sa ginagawang flood control project sa lugar, tinangay ng ragasan ng tubig. Sa Binaliw Landfill, halos magdamag na hindi tumigil ang ulan. Kaya pansamantalang itinigil ang paghahanap sa iba pang labi sa gumuhong bundok ng basura. Pag ganito kasi na umuulan yung site, dangerous yun para sa amin sa mga rescuers at saka other responders. Minsan unpredictable yung tubig, lalo na we're dealing with gabundok na basura. Umabot na sa 31 ang kumpirmadong nasawi sa trahedya, 5 pa ang hinahanap. Sa bayan naman ng Balamban, Cebu, pahirap sa mga motorista ang binahang kalsada sa Trans-Central Highway. Sa Ginubatan, Albay, may 2,600 na ang pinalikas mula sa barangay Maninila at Masarawag. Mabuti na yan, lalo't naglabas na ng lahar advisory ang PHIVOLCS. Mataas daw ang tsansang umagos ang lahar o mga buhangin mula sa bulkan dahil sa inaasahang matitinding pag-ulan. Pag bumuhos na talaga yung flood, ma-isolate din po sila. So yun din ang worry natin kasi syempre baka makulong sila dun sa barangay nila. Batay naman sa lahar map na ito, posible ang lahar sa mga lugar na nasa kulay dark brown sa paligid ng bulkan. Kaya inabisuhan na rin na magpalikas ang mga nasa bayan ng Daraga, Kamalig, Santo Domingo, pati Legazpi City. Sa latest advisory ng PHIVOLCS, mas dumami ang seismic energy release ng bulkan simula kahapon dahil sa pagdami ng rockfall at pyroclastic density current activities. Lumakas din daw ang pagbuga nito ng sulfur dioxide kaninang umaga, pinakamataas na naitala sa loob ng 15 taon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.